Samantala po naman, malakas na pagyanig naramdaman din ng ating mga kababayan sa Cebu na una nang nakaranas ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Ang sitwasyon doon, alamin natin kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Yes, Jessie. Yes, Angelic, no? Mga ilang segundo rin nating naramdaman ang pagyanig dito sa Cebu City kanina, bandang pasado alas 9 ng umaga. Actually, Angelic, nasa isang hotel tayo kanina para sa isang eco-cover na event kasama ang mga nasa business sector at yung nasa shipping industry nang makaramdam tayo ng paggalaw, specifically yung mga chandelier sa ibabaw ng kisame. Kaya naman yung mga tao, yung mga guests at maging tayo ay agad na rin tayong lumabas kasama yung iba pang mga nasa loob ng hotel at agad namang nag-set up ng medical station yung management ng hotel at pinakalma yung mga guests at mga bisita. Nakita din natin kanina, Angelic, na may mga senior citizen na isinakay sa wheelchair para mas mabilis yung pag-evacuate sa kanila mula sa gusali. Binigyan agad naman ng payong, tubig at pagkain ng lahat ng mga tao dito sa labas ng hotel kanina. Sa katabing mall naman, Angelic, isa sa mga kilalang mall dito sa Cebu City naman ay nakita natin na isinilabas din yung mga empleyado sa loob dahil nga sa pagyanig. So far, wala pa naman tayong natanggap na report, Angelic, na may mga major damage dito sa Metro Cebu. Ang naging advantage lang kasi din dito, Angelic, dito sa Cebu ay meron ng nauna ng mga suspension of classes dahil sa naunang lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu noong September 30. Na walang pasok dahil nagpapatuloy pa yung mga assessment ng mga gusali at sa istruktura ng mga paaralan. Yung mga tao din, Angelic, sa mga ibang tanggapan ay nagsilabasan din sa kanilang mga gusali at mga opisina. Ngunit pinabalik na din matapos gawa ng assessment na ligtas nang makabalik sa kanilang mga opisina at mga building. Din tayo ng announcement mula sa iba't ibang LGU sa lalawigan ng Cebu na nagkansela na ng face-to-face classes sa ibang mga LGU at nagdeklara rin ng half-day sa kanilang trabaho. Bunsod nga nitong pagyanig na naranasan natin dito sa lalawigan ng Cebu. Yan muna mga huling balita mula dito, Angelic. Yes, Jessie, matanong lang kita sa mga nakausap mo at ikaw rin, personally speaking, ano ang pakiramdam mo na meron na namang lindol dyan, kakatapos lamang ng September 30 earthquake sa Cebu? Thank you for asking, Angelic. No, medyo kabado tayo kanina dahil kagabi lang tayo nakabalik dito sa Cebu City mula sa ating deployment sa northern na bahagi ng Cebu. Kabado, actually. Kausap ko nga yung mga kasamahan ko taga-media kanina. Hindi rin namin alam kung anong gagawin. Pero yun nga, parang medyo na rin kami dahil nga sa mas malakas yung lindol na naranasan namin noong September 30. Pero ito ngayon, yung pangamba namin is hangtil when itong lindol na mangyayari. Kasi nga, yun nga, iba yung impact na rin sa mga tao dito. So, mahalaga din siguro, Angelic, na yung mga kasama natin, yung mga tao ay makamusta din nila yung mga mahal nila sa buhay, makausap dahil hindi natin alam kung gaano kalaki yung impact internally dun sa mga tao dito sa Cebu, yung patuloy na mga pagyanig na ating nararanasan dito, Angelic. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo, Jessie Atienza ng PTV Cebu.